Hello! Mayroon na naman tayong bagong balita. Okay, so pakinggan nyo to guys dahil mga banateros ang napansin nila sa ginawang SONA kahapon ay ito. Ghost Achievements. SONA ng ibang planeta. So, grabe to si Jay no, pag bumanad. Grabe ang dupit. So, pakinggan po natin guys yung mga banat ni Banateros Jay Guevara. Ito, play natin, panoorin, pakinggan. Kung si kung si, di ba dati naging issue kay BP Sara yung ghost, ghost student. Sa kanya naman, ghost, achievement. Maganda yung binitawan ni Jiggy para na yun, ha? Ghosts Achievements. Kasi kasi parang espiritu lang, no? Nararamdaman pero Wala hindi nakikita. Ay, hindi. Pwedeng minsan maramdaman. Pero hindi pa rin nakikita, no? Maramdaman lang tuwing SONA. Kung si, kung si, di ba dati naging issue kay BP Sara yung ghost, ghost student. Sa kanya naman, ghost, achievement. Maganda yung binitawan ni Jiggy para na yun, ha? So, ayun guys, pakinggan natin yung buong banat ng mga banateros. So, ito na, play na natin agad para wala nang paligoy-ligoy. Ano ang iyong take tungkol sa SONA ni PBBM kahapon? Hindi ako natulog ako eh. Natulog ka? Bakit hindi ba importante sa iyo? Mas importante sa akin yung tulog ko kaysa sa SONA niya eh. Kasi? Paulit-ulit lang eh. Ulit lang. Walang hiya naman talaga si Jiggy Puro para. pangako na naman, tapos wala na naman. Siyempre, na-reaction na natin yan kahapon Yung SONA ni Presidente Marcos. Hingin naman natin yung yung comment ni Banat Bay kung nasatisfy ba yung kanyang yung kanyang preference dito sa SONA ni PBBM. Maganda yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Yung more on dun sa gawa kaysa doon sa salita. Kasi alam naman natin yung SONA minsan masyadong formality lang yan ang importante dyan yung trabaho. Talaga bang ginagawa? Kasi alam nyo, maraming sinabi dyan sa SONA nung una at pangalawa na hanggang ngayon hindi pa natutupad. Yan. So, importante rin po yan. Although, in fairness naman, tayo naman pag tama, pinapalakpakan natin at pag mali ay binabanatan po natin, tayo po ay nagpapalakpak dito sa sinabing ban na yung Pogo. Kaya lang, parang yung in-interview yung PAGCOR, May papalit. meron pang hindi. Meron siya sinasabing pag-aaralan. Anong pag-aaralan? Sinabi na nga Sinabi na. Sinabi na ban pag-aaralan. Ano to? 'Di ba? Kasi hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi kayo sumusunod doon sinasabi ng presidente na iban. Ayan ang aabangan natin. Kasi baka mamaya puro lang yan daldal. Pero palakpakan natin para in fairness, maganda po yung sinabi niya na iban ang Pogo. Pero sana isama yung nandyan sa may Island Cove. Baka mamaya ang ibaban lang na Pogo yung mga kalaban ng Island Cove. Pero yung nasa Island Cove ay hindi iban. Yun ang natin dyan, babantayan natin, di ba? Meron nga silang sinasabi, Banat Bay, napapalit Ano sa Pogo. Oo. Yun daw parang indoor gaming license, something like that. Actually, meron Meron sinabi si isang, isang expert, sinasabi niya na baka ang pinalit lang yung online gaming. Which is, although, to be magkaiba naman ang konteksto. Kasi sa online gaming, tandaan natin kung bakit binan yung Pogo. It's because of those Chinese na mga pumupunta dito na kriminal. Dahil alam naman natin ang Pogo ay illegal sa China. So yung mga sindikato na pupunta dito. Yung laman sa online na sinasabi na yan, sana ay hindi katulad nung sa Pogo na nagtatayo sila ng mga Pogo hub dito. Sana ganun. Diba? So, hopefully... At di natin alam, Banat Bay, kung offshore din ba to? Offshore gaming din ba to? Local ba yan? Ang parokyano ba niyan? Taga Hindi, ibang ang mga bansa parokyano nito, mga Pilipino, mga estudyante nga. Yun lang.
Kaya nga hindi maganda eh. Regardless kung ano man ito, sugal pa rin kasi to, banat ba yun? Oo. So hindi nga lang siya apektado sa Pogo kasi ang apektado yung mga Chinese dahil yung mga bawal kasi ang pasugalan sa Amerika, so dito sila nagtatayo ng parang hub, and then yung mga Chinese sa China yung nagsusugal. Pero kung itong ipapalit nila, ganun din, tapos ang makakapagsugal pa, mga Pilipino, medyo delikado yan. Naghihirap na nga bayan natin. Alam niyo naman, ang Pilipino, walang pangbili ng bigas yan, pero pag susugal, may pera yan. Maraming sa ganyan. pang-inom at saka pang-sigarilyo eh. Walang pangkain sa pamilya, pero meron pang bisyo, di ba? So, sana, wag naman maging ganun. Coach Oli, anong take mo dyan sa pagtatanggal ng Pogo at meron daw silang di umano ipapalit na halos kaparehas din? Yun nga ang nababalitaan natin dyan, Boss Dada. No? Rebranding lang daw yan. Pero same banana. Yan po yung sinasabi nila. Pero kung talagang tatanggalin ng Pogo, sana tanggalin na lahat ng sugal. Ang mahirap dito sa Pogo kasi meron pa itong mga kaakibat na mga kasalanan eh. Bukod sa sugal, meron pa itong binabanggit na mga prostitution, may mga torture pa di umano, at sari-sari po ang mga illegal. Kaya nga pansin natin maraming nire-raid. At kung ano-anong nahuhuli, hindi lang naman sugal. So, sana, kasi kung akong tatanungin nyo dyan, patungkol dyan, ako any form of gambling, ayoko talaga. So, ang stand ko dyan, kung tanggalin na, wag lang rebranding na parang US base, ginawang EDCA. So, parehas eh. Coach Oli, sabi agad-agad, pero effective sa December pa. Sa end of the year. So, ano dating sa'yo no? Nakala ko ba tanggalin na agad-agad? Same nung narinig ko na doon sa mga your days are numbered. Di ba? Bilang na ang araw ninyo sa mga smuggler. May naimbestigahan ba isang smuggler? Baka naman meron bang sinisikret lang naimbestiga- nila. Okay. Parang yung driver nung drug haul na secret, hindi na natin alam kung nasaan yung driver. So same to, parang sa akin dito eh. Kung makikita natin yung resulta at hindi puro salita, palakpakan yan. Pero kung puro salita yan, ganun pa rin. No? Actually, yun Ano bang nangyari? yun yung sinabi ng mga tao eh. Kasi, di ba, ang ginawa nung SONA, puro numbers. Nagbigay lang ng puro numbers. Even doon sa criminality, sa lahat, puro numbers. Pero ang tanong, nararamdaman ba? Yun na eh. Pati yung sa ekonomiya, kesyo, umuunlad daw. Pero ang tanong, kasi nararamdaman ba ng mga Pilipino? Yun ang importante natin maunawaan. Hindi yung data. Kasi puro nga data, puro naman pero hindi naman ito nararamdaman. Yun ang problema. Di ba, Jay? Nung nakaraan, halos maririnig natin sa kanya, puro target. Ngayon, puro data. Ngayon, bibigay ko sa inyo yung mga highlights nung kanyang mga na-topic. Ayan, una, yung government unrelenting to ensure food security. Natakil na yun. Pangalawa, yung pagbaba niya ng Pogo. Yung free Wi-Fi program, ang magbe-benefit daw doon ay 10 milyon na mga unique user devices. Highlight din niya yung anti-corruption program na at par daw with global practices. So ano yung dating sa inyo at par? Ibig sabihin kaparehas ng global practice in terms of fighting corruption ba to o corruption itself? Maganda yan. Basta totoo. Ngayon, ito pa isa. Railway assistance. Ayan, PH in the midst of railway renaissance. So, parang ikokonekta o makokonekta na daw
ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga railways. Pero sa pagkakaalam ko, di ba, meron mga railroads na pigil yung project dahil China daw yung mga contractors. Ano pa? Yung PHP 3-T, Green Lane Certified. New investment projects across multiple sectors. Yes, ang sinasabi niya na WPS is not a myth, vows to continue to assert PH rights interest. Sabi nga niya, de-escalating yung sa South China Sea, pero sinasabi niya na atin ang West Philippine Sea. Yun nga yung sinabi ni Ana Malindog kagabi na dinede-escalate mo pero ina-assert mo na sa'yo. So, dinede-escalate mo nga ba o nanggugulo ka pa? Ano pa? I-improve daw yung healthcare services for cancer patients. Ayan, yung 12,000 kilometer roads over 1,200 bridges across the country. Ayan, meron pa dito yung sa BARMM. Tapos, irrigation, farm-to-market road projects to boost PH Agri. Si Banat ba, inaantok na eh. Naantok na ako sa song. Ano ba yan? Song na ba yan? Well, madami naman pala siyang marami naman pala siyang natakel. Tapos na ba yan? Oo, pero Tapos actually na? tatlong pahina ito eh. Marami Kaya lang, naman palagay ko, pala baka Sige, by the time na matapos ko to. Pakigising na lang ako pagka okay na, ha? Ito Ano? Almost 2.5 million Filipinos lifted from poverty. Ha? Oo. Ano daw? Oo, almost 2.5 million ang naalis nila sa poverty. Kasi yung 4Ps, may mga pinresinta siya ng mga napagraduate na daw nila, na mga estudyante. Eh di wow. Asan yung mga yan? Asan? Kung si Kaya nga yun yung sinasabi natin na parang talaga, no? Yung mga nabanggit dito, hindi talaga natin nararamdaman, no? Parang taga-ibang planeta sila. Baka zona to ng ibang bansa, hindi zona ng Pilipinas. Dada, kung si di ba dati naging issue kay BP Sara yung ghost student. Sa kanya naman, ghost achievement. Maganda yung binitawan ni Jiggy para na yun, ha? Ghosts at So, ayun ang lupit, no? So, ang bigat yung binatawan na salita ni Jiggy Barra, no? Ghost achievement. Dahil tama nga naman, di natin naramdaman yung achievement nila. Baka sa ibang planeta yung sinasabi niya, hindi dito sa Pilipinas. So, congratulations! Banateros, Jiggy Barra, ang lupit mo! Isang palakpak dyan! Okay. Okay, tuloy. achievement. Kasi parang espiritu lang, no? Nararamdaman pero hindi nakikita. Ay, hindi. Pwedeng minsan maramdaman. Pero hindi pa rin nakikita, no? Maramdaman lang tuwing sona. Walang hiya kayo. Sige. Ano pa? Yun nga, ito, maganda rin to. Investment pledges to create over 200,000 jobs. Wow. Oo. Wow. So, natanggal na nila. Kasi yung poverty alleviation, magaling yung nila doon. Na-alleviate nila yung poverty sa Pilipinas. At the same time, meron silang di umano ay 200,000 jobs dahil sa kanilang mga pledges. Pledges lang ba to o investment? Investment pledges pa lang to. Hindi, palakpakan natin. Palakpakan. Napakagaling nung gumawa ng speech. Tsaka pinagmamalaki na nila yung 200,000 jobs, pledges pa lang to. So, ibig sabihin, hindi pa nagmamaterialize to. Ba't pinagmamalaki na nila? Pangako pa lang ito sa Pangako kanila. pa lang naman. Pledges Buti sana kung actual na meron ka ng 200,000 jobs na na-create. So, Dahil doon, So tawagin ulit natin yan na ghost achievement. Ghost Dito, Ghost target. employee. Ghost employee. Ito, ghost employee. Dahil 200,000 jobs daw to. Kasi hindi pa naman napapatupad yan eh. Wala pang yan. Parang pangako, pinaplano pa lang, no? Baka naman nakala nila sa zona po na plan. Diba? Plan pa lang, hindi pa siya state. Ibig sabihin, hindi pa yung kalagayan ng ating bansa. Plano. At saka, yun nga, Pero medyo- nagsabi dito, Boss Dada, Sige, yung sige.
naahon. May mga example daw na naahon sa hirap. Si TP. Oo, yung mga vloggers na dating wala namang mga pera, may mga sasakyan na ngayon. Katulad lang nung dati kong mga kasamaan. Dati, nagko-commute lang sa tricycle tsaka jeep. Ngayon, ano na? May mga kotse na. May mga kotse na. Yung iba nga, may kondo pa. Aba, matindi. Ako na nga lang naging naiwang ako na lang naiwang pulubi sa amin. Walang iya. So meron din naman pala silang napaganda buhay. Yun yung yun mga naman. vloggers na nagpapakalat ng mga fake news. Fake news nila. Talaga ba? Palakpakan. Oo, walang hiya. Tapos ito pa, yung na-miss out daw niya yung crime on illegal drugs at saka inflation. Hindi daw niya napag-usapan, Banat, ba yung Then, inflation? napag-usapan naman niya yung sa drugs, konti, yung tungkol doon sa bloodless. Bloodless daw. Bloodless, tapos huliless. Di ba? Totoo naman naubos na yung mga nakuha. So, okay. Eh, basta importante may nahuhuli. Maganda yan. Sige Oo. na. Okay na, lipat na tayo. Next. Nakakanto kayo. Nantok ako sa ginagawa nyo yan. Paulit-ulit na. Wala naman nangyayari. So, ayun guys, no, grabe. Nag-enjoy ako masyado dito sa mga Banateros dahil napakalupit talaga pag bumanat. So, congratulations, Jay Guevara, dahil tumpak yung mga banat mo. Buti ka pa nakapag-state State of the Nation Address, Goals, Achievements. So, sa ibang planeta nga lang. So, salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan i-subscribe, i-like at i-share ang video ito para sa susunod pa nating mga video. Salamat sa panonood. God bless sa inyong lahat.